tungkol po dun sa 10K reward. Is it sa PNP? Opo. Bali ganito po ang sistema. PNP. Bali ganito po, no? Itong sabi ni Las Cañas, eventually, nung nag-testigo na siya para sa amin, itong si Leonardo nga daw ang dinesignate ni Duterte, no? At ito parang adopted classmate ito ni Lapulong Duterte, no? Sa class 96 ng PNPA. So yan. So siya ngayon ang dinesignate. So the way it works is yung mga iba't ibang commanders on the ground, ire-report nila na ito yung napatay namin, ito yung bilang. Tapos i-confirm nila, i-validate nila on the ground. Tapos kung 10 yung pinatay, 100,000 yung i-deposit. Ganun yan. So may sistema po sila. Diretso po yan doon sa mga nag-execute nung pagpatay. At eventually, yung mga pulis mismo din na nagsasabi na sa sobrang dami na nilang pinapatay, in-outsource na nila. May mga tinap na sila ng mga police assets na binibigyan na lang nila ng parte. Minsan kalahati, bibigyan nila 5,000, sa kanila pa rin yung 5,000. Pero they're not doing the dirty work anymore. Pero ganun yung alakaran basically. Oh my God. Ang scary no, Senator. First of all, let me comment that it's so scary to realize na it happened during the Duterte administration. And I'm pretty sure there's already, meron na po kayong what do you call this, statements that are filed by, that doon po sa ICC, correct? Tama po? Opo, lahat po ito, yung una naming binigay na information, na communication, doon na po yung mga initial evidence, pero tuloy-tuloy po yung pasok eh. Itong testimonya ni Las Cañas, eventually, pinasok din namin. Kasi yung kay Matubato, nauna na yun, yung kay Las Cañas. Tapos ito yung malungkot dito, no? Itong Leonardo na ito, siya yung naging point person, bali, sa bigayan ng reward system. Kaya nainganyo yung pagpatay, no? Nung bago umalis sa pwesto si Digong, in-appoint niya ito sa Napolcom na one of the commissioners. Kaya hindi magalaw-galaw ni Presidente Marcos yan kasi may security of tenure. Tapos nilagay nila yan para to make sure na itong mga ma-implicate sa EJK o kung ano man, sa mga droga, no? Sa mga sindikato nila, makiklear nila. Mare-reverse nila yung kaso. At ito nga yung case in point. Remember yung mga nahuli ni ng President Marcos, yung Secretary Abalos na 990 kilos na drugs. May yan, sila Mayo, marami na implicate. Yung Napolcom, kiniklear nila, dinidismiss nila. Mga bata ni Duterte yun. Mga bata ni Duterte yan. Kaya ito ngayon yung difficulty na kinakaharap ni President Marcos in dealing with the drug syndicate. Kasi talagang tinayo ni Digong yung yung sindikato. Ang pinapatay nila noon, nire-raid nila noon yung mga shabu laboratories dito sa Pilipinas. Nung sara na nila lahat, ini-import na nila wholesale yung droga through Michael Yang na ginawa niyang economic advisor para ma-announce sa buong bureaucracy na bata po ito, protektado ito. So ganun po ang malungkot na kasaysayan sa Pilipinas.